May nadiskubring kakaiba ang isang babae habang naliligo sa bahay. Nalaman niya ito mula sa mga surveillance camera. Sa oras na ito ay may isang lalaking nakasuot ng itim na nakasuot ng maskara. Dumiretso siya sa villa. Sa kasamaang palad, naubos ang baterya ng kanyang cellphone at automatiko itong napatay. Nang mapagtantong may mali, mabilis na tumakbo palabas ng pinto ang babae. Nilock niya ang pinto para hindi makapasok ang lalaking nakaitim. Nang tumalikod siya at pumunta sa kwarto para i-charge ang kanyang telepono. Natuklasan niyang nakatayo pa rin sa labas ng bintana ang lalaking nakaitim. Gulat na gulat ang babae. Buti na lang at one-way glass ang kwarto. Hindi alam ng lalaking nakaitim sa labas na nasa loob ang babae. Pagkalabas ng kwarto, naglakad ang lalaking nakaitim patungo sa likod bahay ng villa. Agad na nagpanik ang babae. Dahil hindi niya nailak ang pinto sa likod ng bahay. Tumakbo siya patungo sa pinto. Nilock niya agad ang pinto. Naglakad ang lalaking nakaitim patungo sa pinto. Hinawakan niya ang door handle at sinubukang buksan ito. Napagtanto ng lalaking nakaitim na nakalak din ang pinto sa harapan niya. Nadiskubre kaya siya ng may-ari ng villa. Napansin na naman iyon ng lalaki. Babaeng pigil hininga na nakasandal sa dingding. Hindi siya naglakas loob na gumawa ng tunog. Natatakot siyang matuklasan. Ngunit pagkatapos nito, bigla niyang namalaya na umalis na pala ang lalaking nakaitim sa labas. Nang mapagtantong may mali, nagmamadaling bumaba ang babae sa unang palapag. Nalock na rin sa wakas ang pinto. Pagkatapos ay pumunta siya sa kwarto para i-charge ang phone niya. Maghintay hanggang sa mag-on ang screen. Binuksan niya ang camera at nakita niyang hindi pa sumusuko ang lalaking nakaitim. Naghahanap siya ng ibang pasukan sa paligid ng mansyon. Napagtanto niyang hindi na siya makapaghintay pa. Kaya nagpa siya ang babae na tumawag ng pulis. Ngunit sa sandaling iyon ang telepono ay hindi gumagana. Pinutol na pala ng lalaking nakaitim ang signal sa villa bago kumilos. Ang layunin ay pigilan ang mga kababaihan na tumawag sa pulisya. Iyon ay para siyang ibong nakakulong sa hawla. Hindi siya makalabas ng bahay. Nasa labas pa rin ang lalaki. Kinakabahang tumingin sa bintana ang babae at hindi alam ang gagawin. Saktong pagtingala niya, hindi sinasadyang natuklasan ng babae ang alarma ng sunog sa kisame. Ito ang perpektong pagkakataon para makatakas. Gusto niyang makaakit ng mga bumbero. Pagkatapos ay ililigtas siya, pumasok ang babae sa kusina at binuksan ang kalan. Pero nalaman niya dahil hindi siya madalas magluto sa bahay. Matagal nang nasira ang kalan. Sa kabutihang palad, nakakita siya ng kahon ng posporo na naiwan sa mesa. Sindihan ang huling posporo na pinakamalapit sa smoke detector. Munog ang fire alarm. Babaeng nakatingin sa labas ng bintana. Akala niya tatakas ang lalaki. Sa hindi inaasahan, ang kabilang partido ay hindi nag-alala. Naglabas din siya ng remote control. Sundin ang mga hakbang sa aklat. Pinindot niya ang isang button sa remote. Sa susunod na segundo, ang sistema ng alarma ay tumigil sa pag-aalarma. Biglang natakot ang babae. Mukhang hindi siya makakatakas ngayon. Nakita niya ang isang lalaking nakaitim na may hawak na bakal na bar na tumitapik sa lock. Gusto niyang sirain ang pinto. Nanginginig sa takot ang babaeng nakatayo sa likod ng pinto. Pagkatapos ng 5 minuto, biglang tumalikod ang lalaki at lumabas ng villa. Napatingin ang babae sa pinto sa takot. Umalis talaga siya. Ito ang perpektong pagkakataon para makatakas. Kaya pumunta siya sa kusina. Mangbubuksan na ng babae ang pinto at tumakas. Ngunit sa susunod na segundo, nag-walk out ang lalaking nakaitim. Nagpanik ang babae. Nagkunwari lang na umalis ang lalaking nakaitim. Para akitin siyang magpakita, alam niyang nagtatago ito sa loob. Galit na binasag ng lalaki ang bakal na bar sa salamin na pinto. Sakto lang nasirain na niya ang pinto. Biglang tumunog ang doorbell. Dumating na pala ang pagkain na in-order ng babae. Sa oras na ito, ang taong naghatid ay nanatiling walang kamalayan sa panganib. Tumakbo ang babae sa balcony. Sumigaw siya para tumawag ng pulis ang delivery person. Pero dahil sobrang layo ng distansya, hindi niya narinig ang sinabi ng babae. Pagkatapos, nagtago sa likod ang lalaking nakaitim at gumamit ng kutsilyo para itumba ang delivery man. Napasigaw ang babae sa gulat. Kung hindi siya nakahanap ng paraan, ang sumunod na nahulog sa lupa ay ang kanyang sarili. Gabi na, palihim na lumabas ng villa ang babae. Sumakay sa kotse at maghanda sa pag-alis. Pero nang pinaandar na niya ang sasakyan, napagtanto niyang nasira ang sasakyan. Lumabas ang babae at binuksan ang hood ng sasakyan. Naputol pala ng lalaking nakaitim ang cable na nagdudugtong sa makina. Sa ngayon ay binabantayan niya ang bawat galaw ng babae. Ang takot na babae ay nagmamadaling bumalik sa villa at nilock ang pinto. Tinanong niya sa salamin kung ano ang gusto ng lalaking nakaitim. Walang puot sa pagitan ng dalawa. Bakit niya ginawa iyon? Nakiusap ang babae sa lalaking nakaitim na iligtas siya. Maaari siyang bigyan ng pera. Ngunit walang sinabi ang lalaki. Isulat mo na lang sa baso na ngayong araw ay mawawala na siya.
Pagkatapos, naglabas siya ng flamethrower. Gustong basagin ang lock ng pinto sa pamamagitan ng pagtunaw nito. Kinuha ng babae sa bahay ang kutsilyo para ipagtanggol ang sarili. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Pagkabukas ng pinto, gagamit siya ng kutsilyo para ibaba siya. Sa sandaling bumukas ang pinto, ang duwag na babae sa wakas ay hindi nang ahas na sumulong. Tumalikod siya at tumakbo patungo sa likod bahay. Nang sinunod niya ang tunog at naglakad pasulong, nakatakas siya sa pamamagitan ng pagtatago sa ilalim ng tabla. Tumakbo ang babae pabalik sa villa. Biglang sumulpot sa likod niya ang ex-boyfriend niya. Natakot siya at niyakap siya. Then she asked why her ex-boyfriend appeared at the villa. May isang mapanganib na tao sa labas na humahabol sa kanya. Sabi ng ex-boyfriend niya, hinahanap siya. Ipinaliwanag niya na nakatanggap siya ng text message na nagsasabing gusto niya itong makilala. Kaya pala siya pumunta dito. Pero wala ni isang text message ang babae. Wala ring signal sa villa kaya hindi ito may padala. Naisip niyang baka ang dating kasintahan ay ang lalaking nakasuot ng itim na maskara sa labas. Kung kailan gusto niyang mapalapit, sinaktan ng babae ang kanyang kasintahan. Tapos tumakbo siya palabas ng hindi lumilingon. Tumakbo patungo sa kahon ng signal. Muli niyang ikinabit ang naputol na linya. Tapos kinuha niya yung phone niya para tignan. Bumalik na ang signal, tumakbo ang babae sa villa at isinara ang pinto. Naghahanda siyang tumawag ng pulis. Biglang may tao sa likod niya. Dumating na ang lalaking nakaitim. Gusto munang umatake ng babae. Dahil dito, diretso siyang itinulak pababa ng lalaki. Nag-aaway ang dalawang panig. Sinipa ng babae ang lalaking nakaitim na maskara at saka sinamantala ang pagkakataong tumakas. Pagkatapos ay nagtago siya sa bodega at tumawag ng pulis. Sinabi ng pulisya na tumagal ng 10 minuto bago dumating ang pinakamalapit na opisyal sa pinangyarihan. Kailangan niyang protektahan ang sarili niya noong mga panahong iyon. Makakalabas lang siya. Tahimik na naglakad ang babae sa likod ng lalaking nakaitim. Tinulak siya nito sa kwarto. Pagkatapos ay nilock niya ng mahigpit ang pinto. Ngunit alam niyang makakatakas ito sa lalong madaling panahon. Makalipas ang 5 minuto, sinira ng lalaki ang pinto at nagmamadaling lumabas. Dahil walang ilaw sa bahay, maingat lamang na hinanap ng lalaking nakaitim ang babae. Hindi niya alam na sa mga sandaling ito ay papalapit ito sa kanya mula sa likuran. Akmang ibababa na siya nito. Biglang tumunog ang cellphone na nasa bulsa niya. Lumalabas na pulis ang tumatawag sa kanya para itanong ang kanyang lokasyon. Ngayon ay magkaharap na naman silang dalawa. Hinablat ng lalaking nakaitim ang buhok ng babae at hinayla ito. Subalit sa ngayon, dumating na rin sa wakas ang mga pulis sa labas. Nakita iyon ng lalaki, kaya lang niyang talikuran ang kanyang plano at tumakas. Iyon ang sorpresa, nahulog siya sa hagdan habang tumatakbo palayo. Hinubad ng pulis ang maskara ng lalaki. Ex-boyfriend pala ng dalaga ang kausap. Hindi niya inaasahan ang taong minsan niyang minahal. May gustong mawala siya. Balita ko may nangyari sa anak ko. Agad pumunta ang kanyang mga magulang sa himpilan ng pulisya at sinundo siya. Dahil naghiwalay ang kanyang ama at ina at nagsimula ng bagong pamilya. Hindi naman close ang dalawa. Nang sumunod na araw, nakipag-ugnayan siya sa mga security staff. Gusto niya ng video kahapon mula sa camera. Pero sabi ng staff, tinawagan daw siya noon ng tatay niya. Napagtanto ng babae na ito ay mas komplikado kaysa sa naisip niya. Dahil nakatira siya sa kanyang ina pagkatapos ng hiwalayan ng kanyang mga magulang. Ngunit ayaw ng ama na hatiin ang ari-arian sa kanyang anak na babae. Kaya ang lalaking nakaitim ay maaaring ang kanyang ama. Naghintay hanggang gabi, aktibo niyang inimbitahan ang kanyang ama sa villa bilang panauhin. Madaling narating ng kanyang ama ang bar. Ibuhos ang isang baso ng brandy at inumin ito. Ngunit sa susunod na segundo, natulala siyang bumagsak sa lupa. Nauna na pala siyang naglagay ng pampatulog sa kanyang alak. Lihim siyang nag-imbestiga. Binili siya ni tatay ng insurance policy noong 1 linggo. Kung mawawala ba talaga siya, matatanggap ng kanyang ama ang pera ng seguro. At ang nagpadala ng mensahe sa kanyang dating nobyo ay ang kanyang ama. Ang dating kasintahan ay hindi sinasadyang siniraan. Ngayon alam na ng dalaga ang totoo. Bumili rin ang babae ng insurance policy para sa kanyang ama. Nagtago siya sa blind spot ng camera at nagbuhos ng droga sa alak. Sasabihin niya sa pulis na namatay ang kanyang ama dahil sa droga at alak. Sa sandaling iyon ay ipinikit ng kanyang ama ang kanyang mga mata. Umalis na rin siya ng villa. Dito nagtatapos ang pelikula.